environment. Malaking insulto po sa amin na tinatawag po kami na kulto. Sinabi ng iyong lola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerin Esquilario. Makaya naming patayin o lasunin yung ina namin at sa kalula namin. Si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yun yung sabi ng sa kabila, sir. Kasi May nilason daw namin. May binabit ba na nagsabi na nilason ninyo? Obstruction. Sino kinasuhan nyo na obstruction? Attorney Ralna Florano po, sir. Ha? Attorney Ralna Florano po, sir. Plurano. Yes, sir. Sino yan siya? The something like legal officer of the kapihan, sir. Bakit siya nakasuhan ng obstruction? Last September 21, sir, our chief of police served a warrant of arrest against one of the members of the kapihan, sir. However, sir, Attorney Ralna Florano prevented them to enter and sabi niya, sir, na siya na lang daw po magkano, sir, hindi daw siya magpapasok. Uy. Pwede ba yun? So that's why, sir, we have Yeah. filed a case for it. You want to respond? You're Attorney Florano? Sound check, testing 1, 2, and to sound check, testing 1. Magandang umaga po, Senator Bato, Senator Yes, Riza. right. Yes, I would like to address, because it's the first time po, sir, that I've heard that there's a case filed against me, and I've yet to see the complaint. But for the record po, Your Honor, Mr. Chair, I am surprised because I'm the first person po naglilink between the PNP and the officers po ng SBSI. Police Colonel Audrey Rose Rivero can attest to that, na ako po yung naglilink para po mapanatili po ang katahimikan at order po sa aming lugar. So, I vehemently deny that I prevented po any police officers from entering kapihan because I know for the fact na kailangan po nilang gawin yung trabaho nila. So, but I will further defend that when I receive the subpoena po, Your Honor. Salamat po. Anyway, you will have your day in court. Yes, Mr. Chair. Thank you. Yes, but Attorney, miyembro po ba kayo ng Socorro Bayanihan Services, Inc.? Yes, Your Honor. I am the granddaughter po of the founder, Rosalina Lasala Taruk and Don Albino Taruk. Kaya rin po maiksi yung buhok nyo dahil yun po yung gupit ng mga babaeng miyembro ng Bayanihan. This is my the haircut po before, even hindi pa po sa lahat. so Salamat kayo, Mr. Chair. you are you're the daughter of Mayor Dinya Florano po. so there were reports that your mother mysteriously died. What can you say? Yes, I have also, I have actually, dalawa lang, can I please narrate short brief history po, Your Honor? Yes, yes. Ang lolo ko po, the founder, Don Albino Taruk, married to my grandmother, Rosalina Taruk, and they only have one child, my mother po, who was a former mayor for 2 terms, Mayor Denia Taruk Florano. Dalawa lang po kaming anak niya, ako po, Attorney Ralden Florano, at andito po yung kapatid ko, my older brother, Ralden Taruk Florano po. My mother married a priest po, Rostom Serrano Florano. He is a Monsignor of Iglesia Filipina Independiente, and he has served for more than 30 years in our church po. So, basically po, me and my brother grew up in a very religious environment. My grandfather, Don Albino Taruk, even donated the lot where our IFI church is built now in Socorro. And my grandmother is also a very religious woman as well. Na during her time in 2018, she led the renovation of our church through the Bayanihan Spirit. Tulong-tulong po yung mga membro, contributing their labor and money for the renovation of the building. So, it is on personal note, it is very malaking insulto po sa amin na tinatawag po kami na kulto
because my grandparents, as what the former chairperson of Socorro Task Force, Kapihan, has described them, virtuous people po, Your Honor. They are very God-fearing. Are well-respected po sa community. So kami po, pinalaki po kami ng tatay namin na may takot po sa Diyos. So I, for myself, could never and ever praise any other person other than our Jesus Christ, our Savior. So, yung sa case po, sa tanong niyo po, regarding po sa death po ng mama ko, it is a public knowledge po that my parents both has heart ailments po, Your Honor. Yung lola ko po, meron siyang enlargement of the heart as well as my mother. Nasa genetics po namin iyon. That's why we have conducted mostly mga 3 times a year po kami nagpapa-check up sa cardiologist. So before po, nung namatay sila, yung lola ko, meron po siyang problema. It's a personal family matter and I don't want to expose po kasi may mga madadamay. But personally, we believe, me and my brother, that it was based on the death is basically because of the heart ailment of my parent and my grandparent. Before, they want to insist that it is because of COVID to suit their narrative. But now, because of this issue, iniba na naman nila yung reason. I think just to suit their narrative again. So For the record, as far as you are concerned and your brother is concerned, there is no mystery as to the death of your mother. yes, Your Honor. Yung brother mo sa likod, i-recognize natin. Okay, walang mystery. Can you let him speak, Your Honor, if Yes, you may? yes. Right. And Mr. Chair, pagbalik po ni Yeah, attorney, I'd also like to ask her a question. Salamat kayo, Mr. Chair. Yes. Sir, pwede na. Yes, go ahead. Magbisaya lang ko, sir, para klaro kay iba yung Tagalog sa Kabisaya, sir, baka magkamali ako, sir. Ay, Ako pala- para ma-record natin, magaling mo mag-Tagalog si attorney. Ipa-translate mo lang sa Tagalog kay attorney, ha, please. Oo. Please, continue. Ako pala si Raldin Tarok Florano, ang nagkaisa nga po na lalaki ni Rosalina Tarok. So, regarding the mysterious death of my grandmother and my mother, wala po yung katotohanan, sir. Kasi kahit... Of course, kasi the first person to complain ay kayo dapat dahil kayo ang kami dapat... kamo hingtunggan. Kasi kami yung right person, eh. Kayo. Yeah. But so, ganito na lang. Where are you living right now? Sa Kapihan, sir. Sa Sa Kapihan. loob talaga ng Kapihan. O sa Kapihan. May bahay kayo doon. May bahay kami. Pati ikaw, attorney. May pamilya ka rin doon, attorney. Ikaw rin. O, andito yung asawa at saka husband. Yung papa nga namin, sir, nandun ngayon sa Butuan. Okay. Sa Kapihan din nakatira, sir. Okay. Attorney De La Peña. Attorney. Una sa inyo po, kanina kasi tinanong ko kung kaya maiksi ang buhok nyo dahil miyembro kayo ng bayanihan, pero sabi nyo, dati nyo ng hairstyle yon. But I was able to research a photo of you with very long hair. So, this was before you became a member of bayanihan? Yes, can I answer now, Your Honor? Before po, Your Honor, kung season po is if i-check nyo po yung lola ko at yung mama ko, we vary po, depende po sa season, may mabhaba, may mataas. Tapos, kung mainit po yung panahon, so we cut our hair short. So basically po, before po everyone did the short hair of the hair, meron na po akong pictures before na maiksi, meron din pong mahaba. So it's not basically because of an insinuation or a direction from anybody po. On my part, that's for me only, Your Honor. Okay po, attorney. Pero mahaba rin kasi buhok ko eh. So alam ko na pag nagpapahaba tayo ng buhok, matagal po yun. Hindi yan sa loob ng 1 taon lang. At pag nagpapagupit tayo, kasi dati maiksing-maiksi din buhok ko, mabilis magpagupit pero matagal magpahaba ng buhok. So around I'm just curious kasi we had a photo earlier na yung mga babae sa
sa kapihan na miyembro ng bayanihan ay pawang maiiksi ang buhok. So this really looks to me like a photo before you became a member of bayanihan or before you resided in kapihan. Yes, Your Honor. Mga 2015 or 2016 po yan, Your Honor. Okay, salamat ka, Mr. Chair. And then my second follow-up question po. Senator Risa, Yes, Mr. Chair. About the hair, let this be clear to everyone that wala kami pakialam kung anong buhok gagawin mo. Kahit magpakalbo ka, wala kami pakialam, magpasuklayin mo yan o hindi, wala kami pakialam because that's your constitutional right. Kung anong gusto mong buhok. Ang sa amin lang dito, sinasayat lang yan ni Senator Risa dahil nga ayaw natin na yung sabihin ninyo na you're offended by this committee's terming your group as a cult. Diba? Kami rin ayaw namin makakasama ng loob sa tao. Pero by the way as it is right now, by definition ng kulto, ay talagang ako, forgive me if I offend you. Pero pasok talaga sa definition kung sabihin mo yung kulto, yung blind obedience, yung reverence, yung lahat-lahat ng definition nandoon sa kulto. Pasensya ka na, you're a lawyer. Wag na nating i-consider ito pagka-lawyer mo, pagka-chairman ko. Inato lang. Ako, binabasa ko lang, nakikita ko talaga, pasok sa definition ng kulto. Pero, gano'n pa man, regardless, huwag natin isipin, ang atin lang talaga, ang amin dito, siguruhin na walang na-violate na constitutional right, lalong-lalo na yung mga bata. Yan ang habol namin dito. Forgive us if we offended you, yung pagsabi namin kulto. Pero, base sa aming pananaw, siguro, respetuhin mo rin siguro yung aming pananaw na nakita namin sa, by definition, na talagang we can say na kulto yung grupo. Pasensya na, forgive us. Go ahead, Senator Risa. The organization started bandang 1980 because yung prior research namin showed na ang bayanihan, ang Socorro Bayanihan Services started as a genuine people's organization. Akala po namin even way back in the 1940s. At noon ay nagsusulong ng totoong bayanihan. Pero nung pumasok sa eksena, bandang 2017, ang persona ni J. Renz, si Senyor Aguila, ay dun nagsimula. Ayon sa research namin, dun nagsimula yung pagbabago ng nature ng organisasyon. Dahil hindi na siya naging pangbayanihan talaga, tulad ng itinatag ng lola ninyo, pero nakasentro na sa persona niya. Kaya't nagkaroon ng mga katangian ng kulto. At lalo na, pagkatapos ng lindol ng 2019, lalo na nung pumasok yung pandemya hanggang ngayon, kaya pumasok itong mga pang-aabuso na natago ng ilang mga taon, pang-aabuso sa mga bata. So, iyon yung aming nasa liksik, no? At yun yung aming initial conclusion na nagbago talaga yung nature ng organization nung pumasok yung persona ni Mr. Kilario at pati ni Mr. Galanida. Ano pong thoughts nyo doon? Can I speak and then can my brother also speak, Your Honor? Thank you po. Please proceed. Your Honor, balik po tayo sana sa timeline. You mentioned that it's 2017. But Your Honor, during that time, it was my grandmother, Rosalina Lasala Taruk, who was still the president po, Your Honor. So, like what Mr. Edilito Sangco described there, she's a virtuous woman po, Your Honor. She was the president 2017, 2018, 2019 until she died on June 27, 2021. Senior Aguila was not in the picture. He is a mayor youth president po, Your Honor. So wala po siyang power during that time. Naupo po siya bilang presidente only on 2021. So, Your Honor, mahirap po sa amin na yung lola ko po, she is very selfless. She even, tawag dito, ibibigay niya lahat kahit yung
personal namin na mga resources for helping the people. Yun po yung totoo. Alam po yan ng mga dating nakatira sa kapihan. Attorney, if I may, actually, wala naman sa hot seat yung lola nyo eh. Yung ibang mga tao nga concerned tungkol sa lola nyo, concerned pa tungkol sa nanay ninyo. Pero can you shed light on, ito yung sinabi, yung kwento nyo, ito yung inyong perspective tungkol sa 2017. What about po nung 2019, nung naglindol sa Socorro na umakyat ang higit 3,000 tao, kabilang ang higit 1,000 mga bata. Sa pananaw nyo, ano yung nangyari nung taong yun na 2019? Mr. Chair, yung kuya ko po talaga yung right person to answer that question. Okay. Can he speak, please? Yeah, you have the floor. Mr. First name? Raldin. Raldin Tarok Florano. Tarok Florano. Go ahead. Sir, before ako sasagot, sir, kasi yung Senate hearing, di ba, ang katotohanan ang dapat mano natin. So, itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit, kuya mo ko yung tudlo. Kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test, payag ako. Baka sabihin nyo, naabay nagkuhan na, nagawag na ako pa. Unang-una, nung sinabi ninyo, Senador Risa, na 2017, kalukuhan yun. Kasi bakit? Noong 2017 na sa 2019, until 2021, buhay pa yung aking lola. Mr. Chair, bago lang po magpatuloy, sir, huwag po natin gagamitin yung salitang kalokohan. Okay. Kasi kami po na nagpa-file ng mga resolusyon, nagkukonduct Sorry, ng ma'am. Sorry, ma'am. Wala pong kalokohan kaming, Okay. hanggat kaya namin, pinalalampas. Okay. So, ito po ay mga itinatanong namin sa inyo na sa pagkaalam namin ay facts, at kapag magbibigay kayo ng ibang facts, makikinig po kami at titimbangin Okay, okay. namin. So, yung salitang Sorry po, kalokohan po hindi po nagbebelong sa ganitong pagdinig, I believe, Mr. Chair. Salamat So, kaayo. strike out from the records yung sinabing kalukuhan. Sorry po. You just present the Okay. facts. If you know that mali yung facts namin, you correct us. Ganun lang kasimple. Sabihin mo lang, sir, ganito, itong totoo. Ganyan. Ito yung totoo, sir. Sige, go ahead. 2017, dito kami nagpuyo sa lungsod. So, wala kami sa bukid, sir. So, doon pa kami sa Municipality of Socorro, not in the barangay Siring. Ngayon, noong lumindol, ganito yun nangyari. 2019, February 8, 2019 yung lindol. So, noong time na yun, gusto pa ng panihapon dinner, yung nag-dinner kami ng family ko, isa-isa kami pinatawag ng aking lola. So, sabi ng aking lola, namantay juta sa Sungkoy, basin daw mag-tsunami. So, isafety namin yung sa mga sarili namin, lalo na yung mga anak namin. So, sabi ko sa aking lola, kung muldagan ta sa barangay Sungkoy diha sa bitawag nga mo kanang guest house sa Sungkoy, Itagalog mo Oh. para... kung tayo ay pupunta ng Barangay Sungkoy, may yung kasing ng junction, sir, sa river at saka yung dagat. So, kung posibleng may mag-tsunami, sigurado walang mabubuhay sa amin kahit isa. Kasi pag high tide nga, sir, yung tulay nga, sir, nandito na yung level ng dagat So, ito yung nangyari. So, sabi ko sa kanila, tinanong kami ng isa't isa ng inula, gusto ko doon tayo sa kapihan. Yung 2019 December, Christmas party yata namin yon. Kasi nung time na yun, na 2019, nung doon na kami sa bukid, itong si Jerens Hilario, actually, itong si Jerens Hilario, sir, estudyante ko sa high school. So, hindi ako... Teacher ka? Teacher ako, sir, sa Socorro National High School. Socorro National High School. O, teacher ako, sir. Estudyante mo si Jerens. O, isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung Mesiya. Hindi ako maniniwala sa ganun, sir. Maano Kasi ikaw hindi naniniwala, pero yung mga followers niya naniniwala. Bakit ako maniniwala? Alam naman kung na isa lang yung Diyos. Pero,
maniwala ka sa akin kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao doon sa kapihan naniniwala na siya ang Haring Aguila, siya ang reincarnation ng ni Santo Niño. Ako, sir, di ko mutuo og Dios kay ngano usaray akong Dios si Jesucristo na. Just answer my question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao na nakatira sa loob ng kapihan ay sumusunod kay Jerens dahil nga naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ, siya ang second coming ni Santo Niño? Kinuha ko lang yung opinion mo. Naniwala ka na sumusunod yung mga tao kay Jerens? Dili, sir. Dili yun. O di ko mutuo nga because kasi si Mesias, dili. Sir, pwede mo human ko, sir, sa akong istorya. Wait. Kaya 2019 mag sir, na tabo pagka December, sir, before December, sir, Tagalog. before December, parang minimintor na aking lola si Jerens Kilario kung paano dalhanin yung tao, paano makisama ng tao, yung mga plano mismo, pero plano sa kayuhan. Sa mga plano kayo ni? Sa kabutihan na, sir. Ito yung nangyari. Noong 2019, sabi ng aking lola, kasi wala ako doon mismo, kasi umuwi kami na aking ama doon sa bahay namin, sir. So sinabi ng aking lola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerens Kilario. Mr. Chair, Sir, if I may, Sir, kung wala kayo noon, paano nyo alam na yan ang sinabi ni Sinabi Lola kasi ninyo? sa akin aking lola. Sandali, Sir, di pa ako Ah, tapos okay. magtanong. Hintayin mo lang. Or paano nyo po alam na yan ang gusto ni Lola ninyo? Dineclare yan ni Lola, sir, doon sa namin sa Christmas party. Tapos sinabi rin Pero, sa akin sir, personally sa bahay pag-uwi. So pagkatapos po nung una sinabi ni Lola nyo sa Christmas party, sinabi nila sa inyo personally? Okay, Sinabi yun yung sa akin. tinatanong ko kung paano nyo Oo, sinabi sa akin. Pero ngayon, ang nangyari, wala daw ata General Bato, Senator Bato, ni Jerens Kilario. Hindi agad niya tinanggap yung hamon na siya yung papalit na presidente kasi sa sobrang bata at saka mahirap din magdala ng tao. Ngayon, anong nangyari? Nung Sir, namatay Mr. Chair, so sir, taong 2019. 2019 pa ngayon. Take note, Mr. Chair, nung 2019, 19 years old lang si Senyor Aguila. Kaya nga, magsibata pa siya. Tapos mahirap magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Nung 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola, kinausap ko si Senyor Aguila. Ngayon, Senyor Jerens. Mr. Chair, sir, so tawag nyo rin kay Jerens Kilario ay Senyor Aguila. Jerens yung sa akin, sir. Hindi sir, kanina kinikwento nyo, Senyor Aguila ang tawag nyo sa kanya. Tinawag ko siya ng senior kasi yun yung scheme niya ngayon. Pero ang tinatawag ko na sa akin, Ma'am Jerens. Well, sir, Mr. Chair, let the record show, ang tawag po ni Mr. Florano kay Jerens Aguila ay Senyor Aguila. Na yun yung pagkakilala ng mga tao sa kapihan, sa bayanihan. Yun yung pagkakilala na nila, ma'am. Haring Aguila, na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Niño. Hindi nga ako Mr. Chair. hindi ako maniwala, ma'am, na sa yung reincarnation, ma'am. Sige, Tinawag ko siya, ma'am, na Senyor Aguila kasi yan yung alam niyo, pero yung sa akin, Jerens lang. Sa akin, Jerens lang. Kung halimbawa sila tatawag ng Senyor Aguila, nasa sa kanila yan. Walang ilabot na, sir. Sige, padayon ko, sir. Padayon ko. Tagalog. Oh. Ngayon, sabi ko kay Jerens, namatay na aking lola. Di ba ikaw yung gusto na papalit sa pwesto niya as president? Mahirap din ko ako kasi wala namang authority nga galing sa aking lola. So, during the time, may election kasi, sir, natalo yung ina ko, sir, sa 2019 election. 2019 ba yun, eh? Oo, ngayon. Nung nangyari na yun, sir, na namatay na aking lola, sir, sabi ko sa kanya, kung saan naman kung sa Bisaya pa, kung saan naman nga na may presidente, kung ikaw man ang choice sa akong lola. So, imo nang barugan. So, doon na tayo na yun, sir, dito sa Hingbarog, sir, sa pagkamatay after magkamatay ng aking lola. Nagkaroon, si Mamerto Galarena, sir, before si Mamerto naging vice president, yung gusto na aking lola, sir, na yung papalian ng vice president ay yung aking ina, yung si Mayor Denia Florano.
Pero pag sinabi ni Lola na siya daw yung papalit ng, siya yung magiging vice president, sabi na king nanay, ma, gusto na ho mga mag-vice president si Mamerto Galanida. Kaya yung sinabi, sir, nga mayroong, sabi daw nila, may foul play, mayroong daw lason para mapunta daw yun ni Mamerto at saka yung si Jerens yung presidency at saka vice president. Hindi yan totoo, sir. In my personal views. Mr. Chair, in-note lang natin na si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yun yung sabi ng sa kabila, sir. Yun yung sabi. Sabi ng mga affidavit. Kasi daw, nilason daw namin. May abinabit ba na nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga interview, sir. Meron. Narinig mo? Narinig ko, sir. Okay. Sige, Kaya nga, mahirap sa amin na aking kapatid, makaya naming patayin o lasunin yung ina namin at sa kalula namin. Sino namang hipokritong tao na mga Mr. Chair, kagawa yun? kayo ang inakusahan yan? Kami. Para daw, yung presidency at saka yung vice presidency ay mapunta sa kanilang dalawa. Yun. Sandali lang. Mr. Chair, siguro mas lilinaw pa pag mamaya't natanong natin si Jane Plaza. Stop ka muna. Go ahead, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Salamat kaayo, sir. Jeng, nakapagtestigo ka ba kanina? Okay po. May information ako na kayo ay kailangan mo ba nang mag-translate? O bukod sa Bisaya, marunong ka rin Pwede mo para mag-Tagalog? mas mainam na malinaw na yung papapaliwanan natin. Okay. So, Attorney Ruth, Mr. Chair, kung mag-translate kay Jeng. So, Jeng, may informasyon ako na pwede kang mag-testify na narinig mo sina J. Renz Kilario at Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am, o pagpalit, sa pilitang pagpalit kay Ma'am Rosalinda bilang presidente ng Socorro Bayanihan Services. Pwede mo bang ikwento sa amin iyon? Opo. Nung time na narinig ko silang nag-uusap, sila Karen Sanico, Jerens Kilario, sila ang una nagbanggit na kailangan nilang makuha ang pag nasa grupo para hindi sila mahirapan lumabas sa kapihan at magawa nilang gusto nila. Dahil maglisod mo ko sila kuha sa pagbumakay, si Mama Nina man ang gisunod sa kadaghanan, dili pa man si Jerens Kilario. Mahirapan kasi silang kumuha ng leadership dahil ang kinikilala pang leader talaga ay si Mama Nina. Mama Nina. Rosalinda Tawag Tarok. nila, Your Honors, Mama Nina, at hindi sila J. Renz Kilario. Yung time na yon, yung 2019, kasagsagan sa pagtakbo namin sa kapihan, doon nagsimula dahil may sasakyan silang Montero na binigay ni Karen Sanico, hindi binigay ni Mama Nina. Nagalit si Mr. Karen Sanico dahil pinapasakay daw yung mga pinaksiyo, ginamos. Yun ang una kong narinig na nagalit siya kasi amoy ginamos daw at pinaksiyo yung loob ng sasakyan. Sabi ni Yan ay mga pagkain Oo. na ikaw ba ang nagluto? Hindi. Sa mga tao na gustong umakyat sa bundok na sumabay sa amin na sumama na tumakbo dun. Nagalit siya kasi amoy paksiw daw. Apoy isda at saka ginamos. Sabi niya na dapat kunin ang sasakyan dahil wala silang kumbaga ambag sa sasakyan na kinagamit nila. Kaya pinakuha ang sabi, ipapakasa lang daw. Binawian ang sasakyan si Miss Rosalinda Tarok. Pangalawa,
Yung isang Jeng, ewan ko lang pero kung amoy ginamos yung sasakyan, matutuwa pa nga ako, masarap yun, di ba? Opo. Tapos binawi na lang kay Ma'am Rosalinda, pinakasa. pinakaso Okay, daw. tapos anong nangyari? May isang pang sasakyan sa sa bayanihan, sa bayan namin, sa bundok namin, yung black van na itom, sa black van. Maitim. Black van na itim. Oo. Black May van sasakyan na itim. Black van na itim. Black van eh. Wala namang black van na puti, ano po, Mr. Chair. Sige po, Jeng, And then, yung black van, ano nangyari doon? Pinabawi din ni Miss Rosalie Sanico dahil wala daw naiambag ang pundok namin. Hindi daw sila nagbabayad. Hindi daw nagbabayad ng tao. Pero sa Bakit, tuwing Jeng? Ano ang dapat ibayad ng tao para hindi magalit si Ma'am Rosalie? sa mga empleyado na namo na sa bayanihan ang nagpalit ato ng sakdanan. Ang mga empleyado sa bayanihan ang bumili ng sasakyan na yon. Oo. Yun ang patunay na binawian ng si Rosalina Taro kasi parating sinasakyan ng mga matatanda yon sa panahon na may meeting namin. Pagdating doon sa 2018 yata kasasagan ng training, pagsimula ng training, sabi nila Pagsimula yun ng training? training. Nagsimula ng training, Training sabi para saan? one, soldier of God. Soldier of God. Bilang patunay, may sandugo po kami lahat ito. Okay, may tattoo kayo. Yan ay tattoo ng pagiging soldier of God. Okay, so anong nangyari po nung 2018? 2019 po, 2020, pagsimula po ng training namin. 2019. Soldier of God, sino doon yung God? Si Jiren Skilario. So, soldier of God, kasi siya si God. So, soldier of Jerian Skilario. Okay po, so ituloy niyo po yung sa training ng mga soldiers. Doon nagsimula yung sabi nila na dapat makuha nila yung Sandali, Jing, ha? Sandali lang. Administrative announcement lang, ha? Yung may pagkain na kayo dyan, this is a working lunch. Tandaan na tayo kumain para tuloy-tuloy tayo. Please continue, Jing. doon na sinabi nila na dapat makuha nilang tiwala sa tao dahil hindi sila makagalaw kapag nandun kay Rosalina Tarok ang pagdala sa pundok. So gumawa sila ng private army para mas madali nilang makuha ang pagtiwala sa pundok. Sa iba din pagkuha sa grupo, ilang di kuha ag simpatiya na maghimo og mga private soldier kay mag-promote man og sundalo anang leader na mag-train opisyal para makuha pag duma sa pundok kay mabizaan man ang grupo sa arima sa soldier man mag-focus mo ilang kuhaon na mag-train sila sundalo kay para po kuno pagdepensa og nay mosulong ng mga sundalo pod sa gobyerno. So, bali ang strategy nila, Your Honors, is kunin yung simpatiya from the SBSI patungo sa yung binuong Soldiers of God by keeping them busy sa training nila sa Soldiers of God. Mabitaw sa pinakaubos na level di butang agamong mga leader sa pundok uban. Kay dili man sila maka-hold og unsa ilang buhaton. So, sa pinakababa inilagay yung mga leaders dati. Jen? No? Oo. Para hindi maka-impluensya sa gusto nilang mangyari. So, bukod sa yung kagustuhan nga nila na i-overthrow or palitan ng liderato ni Ma'am Rosalinda, may iba pa na dati nasa liderato tas ibinaba nila ng posisyon? Oo, dahil sabi nila, ingon sila na dili ko no maazo pag dumani Rosalina Tarok kay dili ko no kay muhawid og kwarta. Yun sila na. Sabi nila, hindi daw maganda yung pamamahala ni Rosalina Tarok dahil hindi siya magaling magdala ng pera. Manage ng pera. So, ito na ba yung kompletong narinig mong pinag-uusapan nila tungkol sa pagpalit
kay Ma'am Rosalinda bilang leader ng Socorro Bayanihan Services? O di ma'am nakit nabati na ka na to itong time na lagi na ilan ang kuha na magsugod nagtrini kay para mas madali ang ilang paglihok na dili sila masagdak sa kadaghanan kay ila pong di paningkamutan na ma-turn over ang pagdumaan ni Mamanina ni Senior Aguila. So nagbadali na sila na i-start na yung training para makakagalaw na sila, Your Honors. And Jeng, iisang bahay lang kayo ni J. Renz dati, di po ba? Yes, ma'am. Okay. So, sa iyong pagkakaalam, bukod dito sa pag-uusap nila ni Mr. Galanida, ni Ma'am Karen, ni Ma'am Rosalie, tungkol sa pagpalit sa liderato ni Ma'am Rosalinda, sa iyong pagkakaalam, nangaabuso ba ng menor de edad si J. Renz Kilario? Opo, ma'am. Siya ba ay kasal o may kinakasama? Hindi siya kasal pero may kinakasama paggabi. May kinakasama paggabi. O may pinapapunta. Okay. Pero bukod sa yung kinakasama niya paggabi, nangaabuso din siya ng mga menor de edad. Pinapakulong sa kwarto kapag hindi pa mapapayag sa kanyang pinapatalik na mag-asawa. Kinukulong sa kwarto dahil Hindi pumayag makikisig sa asawa niya. so ito po yung mga menor de edad na babae at mga nasa legal na edad na lalaki na pinagkakasal niya, pag hindi sila magtalik o mag-sex sa isa't isa, kinukulong niya sa kwarto. Opo, ma'am. Ano pa yung mga pag-aabuso niya sa mga minors? Minsan pinapapunta sa Paxol restricted. Pinapa-restricted, pinapalabas sa gate. Pero sa pinapalabas po kapag hindi pa mapayag kung minsan inaharas nila, pinapalabas. Yung Sundalo lang Aguila. so tulad nung binanggit ni na Elias Jane at Renz kanina, may restricted at merong ding pinapalabas dun Opo, sa ma'am. kapihan. At ang gumagawa nung pagpapalabas sa mga ayaw makipag-sex sa isa't isa na pinilit magpakasal, ang gumagawa nun ay yung mga sundalo, kayong mga soldiers of God, Si po, ma'am, yung Aguila. yung Agila. May label po kasi may sundalo namin. Oh. Ano pong mga levels ng sundalo nyo? Aguila, Agnos, Biyom, Sierra, So, Ili, Dio, at saka Pitos. So, hindi ko sigurado kung nakuha ko lahat ng tamang spelling, pero parang nakarinig ako ng 7 levels. Yung pinakamataas ba, Agila? Aguila po, ma'am. Ang pinakamababa, fetus? Opo. Bakit fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. Ilang taon na bata ang fetus? 6 to 7. 6 to 7 years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks. Po? Barracks. Nasa barracks. 6 to 7 years old. Oh, wow. Alam ko, Mr. Chair, pag 6 to 7 years old, nasa grade school, preschool, pero sila sa fetus ang tawag sa level nila sa barracks. At Jeng, ito bang si J. Renz Kilario ang totoong leader ng SBSI o sa tingin mo mayroon pang mas makapangyarihan, mas powerful pa sa kanya? Sa pagkakalam ko, ma'am, 4 po sila lima sila mag-uusap bago gumawa ng mga aksyon. Sino-sino to? Sila Mamerto D. Galanida, Karen Sanico Senior, Janet Ahok, Rosalie Sanico.
At si Jeren Esquilario. Jiren Esquilario. Si Jeren po ako siya pa-implement sa ano. Kasi siyang Diyos namin. So silang lima yung nagdidesisyon sa mga importanteng desisyon. At paulit-ulit lumalabas itong mga pangalang ito sa mga witnesses natin. Unang-unang sa ano pa yan, sa taas pa yan na hindi pa dumating yung bagyong Odette. Silang lima bago dumating ang bagyong Odette. Pagkatapos ng Odette, iba na ang nagdidesisyon? Yan ang hindi ko alam kasi bumaba na po ako, ma'am. Siya nga. Okay. Pero sa kanilang lima, sino ang pinaka makapangyarihan? Sino ang pinakamataas? Sa tingin ko, ma'am, mukhang si Karen Sanico Senior. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa pagkaalam mo. At saka ano, si Ma'am Merto. Silang tatlo kasi ang parating mag-uusap kung may mga bagay na dapat pag-usapan kasi sa lahat ng oras, nagtatanong si Senior Aguila kay Ma'am Merto D. Galanida kung tama ang bawat desisyon. Okay. So si Mamerto Galanida ang lumalabas na pinaka sa mga malalakas nitong lima, siya ang pinakamalakas. O kasi siya yung maghahatid ng mga papers doon sa bahay ni Senior Aguila. Okay. Siya din ang ano sa ministry namin. Maghahatid ng papers. Abogado ba siya? Si Mr. Galanida? Doktor. Doktor.